Araw-araw may hinuhuli ang demonyong ito at tinatali siya sa kagubatan ngunit hindi siya kinakain ng demonyo. Ginamit lang niya ang matalas na dulo ng daliri niya sa paghiwa ng mga leeg nito sa kanya iniabot ang mahabang dila patungo sa sugat ng babae. Dinilaan nito ang dugo at buong sikim na sinipsip ang lahat ng dugo para pakainin ang mad-ilaw nitong balat. Kapag nakumpleto, ang dugo ay mabilis na magiging mga butil ng ginto. Kasabay nito, ang mga matutulis na dilaw na mapurol na bagay ay tatubo sa katawan nito upang matakpan ang balat nito. Hindi na siya maaapektuhan matapos ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gintong baluti. Sa pagkakataong ito ay nakakita siya ng isang batang babae. Gumamit siya ng mga gintong barya upang linlangin ang batang babae. Matapos may handa ang lahat, ginamit din ng demonyo ang parehong paraan, inilabas ang dila at dinidilaan ang dumudugong sugat ng batang babae. Malapit nang matapos ang pagtatayo ng golden armor. Ngayon ay isa na lang ang natitira. Sa pagkakataong iyon ay lumitaw ang exorcist na nagngangalang Emily, nakita ng dalawang babaeng sinipsip ng demonyo si Emily at nagsisigawan. Bago pa makapag-react ang demonyo, sinaksak siya ni Emily sa tiyan. Agad na tinulak ng demonyo si Emily sa lupa pagkatapos ay tumalikod ito at tumakbo papasok sa kuweba. Di nagtagal, natuklasan ni Emily ang pugad ng dyablo. Sa sandaling ito ay narinig ni Emily ang pamilyar na boses ng kanyang matalik na kaibigan. Ang hitsura ng matalik na kaibigan ni Emily sa pagkakataong ito ay agad na nag-alala kay Emily. Desidido siyang gumamit ng kutsilyo para saksakin ang matalik niyang kaibigan. Habang gumagamit siya ng higit na kapangyarihan, ipinakita agad ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang tunay na anyo. Gaya ng inaasahan, isa siyang transformed devil. Nang makita iyon, agad na tinulak ni Emily ang demonyo sa dingding pagkatapos ay naglabas ng kutsilyong bakal at sinaksak ang demonyo. Hindi nagtagal at huminto sa paggalaw ang demonyo, nahulog din ang mga gintong barya na ginamit sa pagpapahipnotismo sa demonyo. Ngunit ang kaluluwa ng demonyo ay hindi namatay, ang kaluluwa ng demonyo ay naging isang bug at iniwan ang katawan ng demonyo. Nang hindi pinansin ng lahat ng exorcist, tahimik na gumapang sa bulsa ni Emily ang isang bug na naglalaman ng masamang kaluluwa. Naliligo ang dilag na ito tapos biglang may naramdaman sa likod niya. Agad namang nabigla si Arya, ngunit nang lumingon siya ay wala siyang nakitang tao. Ang akala niya ay nag-hallucinate siya dahil sa sobrang trabaho kaya ipinagpatuloy niya ang pagligo nang hindi masyadong pinapansin. Ngunit ang hindi inaasahan, tahimik na lumitaw ang kamay ng multo at binigyan si Arya ng tuwalya. Sa mga oras na ito ay wala pa ring malay si Arya kaya kumuha siya ng labaha at inahit ang buhok sa kilikili. Nang gusto niyang mag-ahit sa kabilang kilikili ay agad na dumampi ang kamay ng aswang sa kanyang balikat. This time nakita na talaga ito ni Arya, nang marealize niyang may mali, nagmadali siyang umalis. Pero ang cute na multo ay walang balak tumigil doon. Ang multo ay sumangot sa lupa at naglakad pababa ng hagdan sa kakaibang bilis. Out of curiosity, agad na pumunta si Arya para tingnan ito, biglang nagbuga ng kakaibang liwanag ang TV tapos may lumabas na babae sa TV at nagsusuklay, sinuklay pa niya yung buhok niya sa kilikili, sobrang natulala si Arya. Pagkatapos ay tumalon ng isang babae sa ilog upang magpakamatay ngunit nasabit sa puno. Biglang may narinig pang kakaibang tunog sa attic. Si Arya na walang pakialam dito ay dahan-daang naglakad patungo sa attic. Dahil dito, walang tao sa attic, kakaibang painting lang ang nakita niya. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran na parang may kung ano sa kanyang likuran.